Napatingin ka na ba sa mundo, sa pagtaas at pagbagsak ng mahusay na mga imperyo, sa biglaang pagliko ng kasaysayan, at nadama na dapat mayroong higit na paglalaro kaysa sa politika, ekonomiya, o ambisyon ng tao? Paano kung ang pinakadakilang laban na matukoy ang kapalaran ng mga bansa ay hindi ipinaglalaban sa lupa o dagat, ngunit sa isang kaharian na lampas sa ating paningin? Ibinalik ng Biblia ang belo na ito, na naghahayag ng isang nakamamanghang at madalas na matino na katotohanan, isang hindi nakikita na digmaan, isang pakikibaka ng kosmiko kung saan ang mga patutunguhan ay hinuhuli. Nagsasalita ito ng mga makapangyarihang nilalang, mga gobernador ng langit na itinalaga sa mga teritoryo, mga nilalang na tinatawag na mga prinsipe. Ngayon, maglalakbay tayo sa misteryo na ito, paggalugad ng mga sagradong teksto upang maunawaan ang hierarchy ng celestial na nagpapatakbo sa paligid ng mismong trono ng Diyos, isang istruktura ng kapangyarihan at awtoridad na direktang nakakaapekto sa ating mundo. Ang unang katotohanan na dapat nating maunawaan ay ang espiritual na salungatan na ito ay hindi isang magulong libre para lahat. Ito ay isang organisadong digmaan na may malinaw na mga linya ng awtoridad. Inihayag ng mga banal na kasulatan na mayroong mga espiritual na prinsipe, mga nilalang ng napakalawak na kapangyarihan, na humahawak ng pamamahala sa mga tiyak na rehiyon at mga bansa sa hindi nakikita na mundo. Hindi ito mga hari o pinuno ng tao, ngunit ang mga anghel o demonyong mga nilalang na ang impluwensya ay maaaring mapalitan ang kurso ng kasaysayan. Ang kanilang mga laban ay nagpapasya sa espiritual na klima ng buong kultura, na nakakaimpluwensya sa mga pinuno at populasyon sa mga paraan na madalas na hindi matatanggap sa amin. Ang konsepto na ito ay hindi pantasya, ito ay isang pundasyon sa biblikal na pananaw sa Biblia, isang katotohanan na nagpapaliwanag kung bakit ang ilang mga panalangin ay tila nahaharap sa matinding pagsalungat at kung bakit ang pakiramdam ng espiritual na kadiliman ay maaaring makaramdam ng labis sa ilang mga lugar. Nabubuhay tayo sa gitna ng isang digmaan na hindi natin nakikita, ngunit ang mga epekto na nararamdaman natin sa bawat araw. Sa loob ng istrukturang utos na ito, ang isang pangalan ay nabanggit na may partikular na awtoridad at kapangyarihan, Michael. Noong una nating nakatagpo siya sa aklat ni Daniel, ang paglalarawan ay nakakapagod. Sa Kabanata 10, isang maluwalhating messenger ng anghel, na antala sa kanyang misyon, ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pag-iingat. Sinabi niya na si Michael, isa sa mga unang prinsipe, ay tumulong sa kanya. Aipos at isaalang-alang ang bigat ng pamagat na iyon. Ang pariralang, isa sa mga unang prinsipe, ay isang malalim na paghahayag. Sinasabi nito sa amin ang dalawang kritikal na bagay. Una, na si Michael ay hindi nag-iisa, mayroong iba pang mga prinsipe ng kanyang ranggo. Pangalawa, na siya ay kabilang sa pinakamataas na echelon, ang una, o pinuno, na mga prinsipe, na nagpapahiwatig ng isang kataas-taasang antas ng awtoridad sa loob ng mga anghel na hukbo ng Diyos. Hindi lamang siya isang anghel, siya ay isang archangel, isang commander ng militar sa espiritual na kaharian, na itinalaga sa tiyak na tungkulin ng pagtatanggol at pakikipaglaban para sa mga tao ng Diyos. Ang kanyang mismong pangalan sa Hebreo, Mikael, ay isang tanong na isang pagpapahayag din ng katapatan, sino ang katulad ng Diyos? Ito ay isang sigaw ng labanan, isang hamon sa anumang puwersa na maglakas loob na itaas ang sarili laban sa lumikha. Ang pag-unawa na ito ng isang nakabalangkas na digmaang espiritual ay malakas na binigkas ni Apostol Paul sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Sa Kabanata 6, taludtod 12, naghahatid siya ng isa sa mga pinakalinawin na pahayag sa likas na katangian ng ating pakikibaka. Sinusulat niya, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga pinuno, laban sa mga awtoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundo at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Ginagawa nitong malinaw na malinaw si Paul. Ang aming mga tunay na kaaway ay hindi ang mga taong hindi namin sam-asang-ayon, ang mga kalaban sa politika, o mga kalaban sa kultura. Ang totoong salungatan ay namamalagi sa ibang sukat. Gumagamit siya ng isang serye ng mga pamagat rulers, awtoridad, kapangyarihan upang ilarawan ng isang organisado, hierarchical na hukbo ng kadiliman. Ito ang mga principados e potestades na pinag-uusapan niya, isang nakatagong istrukturang militar na aktibong gumagana upang maimpluwensyahan ang mga bansa, upang maghasik ng kaguluhan, at tutulan ang mga layunin ng Diyos sa mundo.
Ito ay hindi lamang isang personal na labanan para sa aming mga kaluluwa, ito ay isang pandaigdigang digmaan para sa kaluluwa ng sangkatauhan. Walang kwento sa banal na kasulatan na naglalarawan ng hindi nakikita na salungatan na ito ng mas malinaw kaysa sa propetang Daniel. Sa 10 kabanata ng kanyang libro, nahanap namin si Daniel sa isang estado ng malalim na pagdadalamhati at pagsusumite. Sa loob ng 3 buong linggo 21 araw siya ay nag-aayuno at nagdarasal, naghahanap ng pag-unawa mula sa Diyos tungkol sa isang pangitain tungkol sa hinaharap ng kanyang mga tao, ang Israel. Siya ay pisikal at emosyonal na ginugol. Pagkatapos, isang maluwalhating pagkatao, isang anghel na ang hitsura ay tulad ng kidlat, ay lumilitaw sa harap niya. Ang mga unang salita ng messenger ay kapwa nakakaaliw at nakakagulat. Sinabi niya kay Daniel na ang kanyang mga dalangin ay narinig mula sa unang araw na itinakda niya ang kanyang puso upang maunawaan at mapagpakumbaba ang kanyang sarili. Ngunit kung ang kanyang panalangin ay narinig noong araw ng isa, bakit ang sagot ay tumagal ng 21 araw na dumating? Ang sagot sa tanong na yun ay nagpapakita ng buong espiritual na larangan ng digmaan. Ipinaliwanag ng anghel, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakatiis sa akin 21 araw. Narito ito, inilatag hubad ang isang malakas, malevolent na espiritual na nilalang, na itinalaga sa Persian Empire, pisikal at espiritual na sumasalungat sa messenger ng Diyos, na pumipigil sa kanya na maabot si Daniel. Hindi ito isang debate sa teolohiko, ito ay isang tunay na labanan na naganap sa loob ng 3 linggo sa mga makalangit na lugar. Ang sagot sa panalangin ni Daniel ay naantala ng digmaan. Ang deadlock ay nasira lamang kapag si Michael, ang dakilang prinsipe, ay namagitan. Sinabi ng anghel, pagkatapos si Michael, isa sa mga punong prinsipe, ay tumulong sa akin, dahil nakulong ako doon kasama ang hari ng Persia. Ang nag-iisang kaganapan na ito ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng isang lubos na organisadong hierarchy sa hindi nakikita na mundo mayroong, mga prinsipe, tiyak na mga anghel o demonyong nilalang, na may hawak na autoridad at jurisdiksyon sa mga bansa at rehiyon, aktibong nakikibahagi sa isang digmaan upang maimpluwensyahan ang kapalaran ng mga teritoryo na iyon. Ang paghahayag na ito mula sa karanasan ni Daniel ay hindi isang talababa, ito ay isang katotohanan ng paradigm shifting. Ang anghel ay hindi tumitigil sa pamamagitan ng pagbanggit lamang ng prinsipe ng Persia. Nagpapatuloy siya upang ibunyag ang geopolitical at espiritual na sunod-sunod na kapangyarihan. Sinabi niya kay Daniel, ngayon ay dumating ako upang ipaliwanag sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong mga tao sa hinaharap, sa lalong madaling panahon babalik ako upang labanan laban sa prinsipe ng Persia, at kapag nagpunta ako, darating ang prinsipe ng Greece. Ito ay isang kamanghamanghang piraso ng espiritual na katalinuhan. Ang anghel ay naglalarawan ng isang espiritual na digmaan na sumasalamin sa mga darating na paglilipat sa kapangyarihan ng mundo. Sa oras na iyon, ang Persia ang nangingibabaw na imperyo. Ngunit nakita ng anghel na lampas sa abot tanaw, sa pagtaas ng susunod na dakilang imperyo, Greece, sa ilalim ni Alexander the Great. Inihayag niya na ang paglipat ng lupa na ito mula sa Persian hanggang sa pamamahala ng Grecian ay may isang espiritual na katapat. Ang isang demonyong, prinsipe ng Persia, ay kasalukuyang nasa kapangyarihan, at ang isang prinsipe ng Greece, ay naghihintay sa mga pakpak na maganap. Ipinapakita nito na ang mga pangunahing pagbabago sa geopolitikal ay hindi lamang bunga ng diskarte ng tao at maaaring militar. Ang mga ito ay intrinsically na nakalink sa mga laban at paglilipat sa espiritual na kaharian. Ang bawat imperyo na sumasalungat sa mga plano ng Diyos ay may isang malakas na espiritual na nilalang sa likod nito, isang prinsipe na ang misyon ay upang ipatupad ang isang pamamahala ng kadiliman at pigilan ang pagsulong ng kaharian ng Diyos. Hindi lamang ito isang sinaunang kwento, ito ay isang plano ng espiritual na katotohanan. Ang kaharian ng kaaway ay hindi isang hindi maayos na manggugulo ng mga rogue demonyo. Ito ay isang nakabalangkas, hierarchical, at madiskarteng na-deploy na hukbo. Si Jesus mismo ang nakalagay dito nang sinabi niya, kung pinalayas ni Satanas si Satanas, nahahati siya laban sa kanyang sarili. Paano tatayo ang kanyang kaharian? Pinatunayan niya na si Satanas ay may kaharian isang organisadong pamamahala na may isang kadena ng utos. Kung ano ang binigyan ni Daniel ng isang sulyap, ang apostol na si Paul ay na-systematized para sa simbahan sa kanyang liham sa mga taga-Efeso.
Sumulat siya, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga pinuno, laban sa mga awtoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundo at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lupain. Basagin natin yon, dahil kritikal ang bawat salita. Binibigyan tayo ni Paul ng utos ng labanan ng kaaway. Nagsisimula siya sa mga pinuno, ang salitang Greek ay *archas*. Tumutukoy ito sa pinakamataas na ranggo ng mga punong guro, ang mga punong prinsipe, tulad ng napaka, prinsipe ng Persia, o prinsipe ng Greece, na binanggit ng anghel. Ito ang mga master strategists ng kadiliman, ang mga general na humahawak ng pamamahala sa malawak na mga teritoryo, bansa, o kahit na buong pandaigdigang mga sistema ng pag-iisip. Ang kanilang layunin ay upang hubugin ang overarching salaysay ng isang kultura, upang tukuyin kung ano ang itinuturing na normal, kung ano ang sinasamba, at kung ano ang pinahahalagahan. Nagtatrabaho sila upang maitaguyod ang pambansa at kulturang mga katibayan, mga ideolohiya na bulag ang buong populasyon sa katotohanan ng Diyos. Susunod, inilista ni Paul ang mga awtoridad, o *exousias*. Ito ang mga delegadong awtoridad na nagpapatakbo sa ilalim ng *archas*. Kung ang prinsipe ng Persia ang pangkalahatan, ito ang mga koronel at kapitan. Maaari silang italaga sa mga tiyak na rehiyon sa loob ng isang bansa, o sa mga tiyak na spheres ng impluwensya tulad ng gobyerno, media, sistema ng edukasyon, o ekonomiya. Ang kanilang trabaho ay upang maisagawa ang diskarte ng pangkalahatang sa lupa, upang maipatupad ang mga patakaran ng kadiliman sa loob ng kanilang itinalagang globo. Nagtatrabaho sila upang masira ang mga batas, upang maitaguyod ang panlilinlang sa media, upang mag-iniksyon ng mga pilosopiya na walang Diyos sa edukasyon, at magtayo ng mga sistema ng commerce batay sa kasakiman at pagsasamantala. Ito ay kung paano nilikha at pinapanatili ang isang pambansang espiritual na kapaligiran. Pagkatapos ay binanggit ni Pablo ang mga kapangyarihan ng madilim na mundo na ito. Ang Greek dito ay kamanghamanghang *cosmocrates*, na literal na nangangahulugang mga pinuno ng mundo. Pinag-uusapan nito ang mga demonyong nilalang na nagtatrabaho sa isang pandaigdigang sukat, na nakakaimpluwensya sa mismong espiritu ng edad. Ang *zeitgeist*, nasa likod sila ng mga pandaigdigang uso, ang mga nakagaganyak na pilosopikal na paggalaw, at ang mga pang-internasyonal na panggigipit na naghahangad na mag-homogenize ng mundo sa isang walang Diyos, makataong sistema. Pinasisigla nila ang maling akala na may save ng sangkatauhan ng sarili, na tayo ang mga Panginoon ng ating sariling kapalaran, at ang Diyos ay hindi nauugnay. Ang mga ito ang puwersa sa likod ng kurso ng mundong ito, na binanggit ni Pablo ng mas maaga sa mga taga-Efeso, ang hindi nakikita na kasalukuyang kumukuha ng hindi natukoy na sangkatauhan kasama ang paghihimagsik laban sa tagalikha nito. Sa wakas, kasama niya ang espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Ito ang catch-all term para sa malawak na infantry ng demonyong kaharian, ang hindi mabilang na masasamang espiritu na nagsasagawa ng tiyak, pang-araw-araw na mga gawain ng tukso, akusasyon, pagdurusa, at panlilinlang laban sa mga individual, pamilya, at mga simbahan. Sila ang mga sundalo ng paa sa digmaang kosmiko na ito. Kaya, nang makulong ang anghel, hindi lamang siya nakikipaglaban sa isang rogue demonyo. Siya ay nakikibahagi sa isang napaka-organisadong istruktura ng utos ng militar. Ang prinsipe ng Persia ay ang mataas na ranggo *archi* na tumawag sa kanyang subordinate *exousias* at iba pang mga puwersa upang pigilan ang mga layunin ng Diyos para sa Israel, na dinala sa mensahe ng anghel na iyon kay Daniel. Ang labanan ay napakatindi kaya hinihiling nito ang interbensyon ni Michael, isang arkanghel, isa pang *archi*, ngunit ang isa na nakikipaglaban sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang digmaan ng mga prinsipe, isang pag-aaway ng mga kaharian, at ang kapalaran ng mga bansa ay nakabitin sa balanse. Sinasabi nito sa amin na ang nakikita natin sa mga pamagat ang kaguluhan sa politika, ang mga paglilipat sa kultura, ang mga digmaan at alingaw-ngaw na mga digmaan ay madalas na anino ng mas malalim na salungatan. Ang mga pinuno ng tao, ang mga hari at pangulo, ay madalas na naniniwala na sila ay kumikilos ng kanilang sariling pagsang-ayon, na hinihimok ng ambisyon o pambansang interes, kung sa katotohanan sila ay naiimpluwensyahan, manipulahin,
at pinamamahalaan ng mga hindi nakikitang mga prinsipe na may sariling mga sinaunang agenda. Ito ang dahilan kung bakit ang ating pamamagitan para sa mga bansa at para sa mga pinuno ay kritikal. Hindi lamang bagay na hilingin sa Diyos na gawing mas matalino ang ating mga politiko o mas maunlad ang ating mga bansa sa isang makamundong kahulugan. Kapag ipinagdarasal natin ang ating bansa, pumapasok tayo sa trono ng Diyos at pinangangasiwaan ang tunay na hari, ang hari ng mga hari, upang makialam sa mga gawain ng isang teritoryo na kasalukuyang nasa ilalim ng impluwensya ng isang subordinate, mapaghimagsik na prinsipe. Ang aming mga panalangin ay naging isang direktang hamon sa legal na karapatan ng punong guro na gumana. Kami, sa katunayan, ay naghahatid ng isang paunawa sa pagpapalayas batay sa kataas-taasang awtoridad ni Hesukristo, na tinalo ang lahat ng mga punong guro at kapangyarihan sa krus. Sinasabi sa amin ng Kolosas Kapitulo 2 versikulo 15 na, tinanggihan niya ang mga kapangyarihan at awtoridad, at gumawa ng isang pampublikong paningin sa kanila, na nagtagumpay sa kanila ng krus. Ang tagumpay ay nanalo na, ngunit dapat itong ipatupad sa espiritual na kaharian sa pamamagitan ng mga panalangin at kilos ng simbahan, ang kanyang katawan sa mundo. Isipin mo ito, ang prinsipe ng Persia ay gaganapin ang kanyang teritoryo sa loob ng maraming siglo. Ang prinsipe ng Greece, na binanggit ng anghel ay susunod sa kanya, na pinasiyahan ng maraming siglo pagkatapos nito. Ito ay mga pangmatagalang takdang aralin. Ang mga nilalang na ito ay nag-aaral sa mga taong itinalaga sa kanila. Alam nila ang mga kahinaan sa kultura, ang mga makasaysayang sugat, pambansang kasalanan, at ang genetic predispositions ng populasyon. Nagtatayo sila ng mga katibayan para sa mga pag-iisip at mga pattern ng pag-uugali sa mga henerasyon. Ang isang diwa ng karahasan ay maaaring magkaroon ng mahigpit na pagkakahawak sa isang rehiyon dahil sa isang sinaunang, hindi natukoy ng massacre. Ang isang espiritu ng kasakiman ay maaaring mangibabaw sa isang lungsod dahil itinatag ito ng mga tagapagtatag nito sa pagsasamantala at pagkaalipin. Ito ay hindi lamang mga sosyolohikal na phenomena. Ang mga ito ay mga espiritual na katotohanan na may malalim na ugat. Ang mga teritorial na espiritu na ito ay gumagana upang lumikha ng isang kapaligiran na kaaya-aya sa kasalanan at magalit sa ebanghelyo. Nais nilang gawing madali ang paggawa ng kasamaan at mahirap na gumawa ng mabuti. Pinasisigla nila ang isang tiyak na lasa ng kadiliman. Sa isang bansa, maaaring ito ay isang katibayan ng relihiyosong pagmamataas at legalismo, na pinilipit ang katotohanan ng Diyos sa isang sistema ng pagkaalipin. Sa isa pa, maaaring ito ay isang diwa ng atheistic intellectualism, kung saan ang pagmamataas sa dahilan ng tao ay nagbubulag sa mga tao sa kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Sa isa pa, maaaring ito ay isang malawak na diwa ng occultismo at idolatria, kung saan ang mga linya sa pagitan ng natural at demonyo ay sadyang malabo. Ito ang gawain ng Cosmocraters ang mga namumuno sa mundo. Ang kanilang layunin ay upang mabuo ang buong mga sistema ng mundo na gumana ng nakapag-iisa ng Diyos. Tumingin sa pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. Hindi ba, sa core nito, na madalas na hinihimok ng takot at kasakiman? Tumingin sa pandaigdigang industriya ng libangan. Hindi ba, sa pamamagitan ng malaki, ipinagdiriwang ang sensualidad, paghihimagsik, at walang kabuluhan? Tumingin sa nangingibabaw na pilosopiya sa ating mga universidad. Hindi ba nila madalas ipangaral ang katotohanan na ang katotohanan ay kamag-anak at ang sangkatauhan ay ang sukatan ng lahat ng bagay? Hindi ito mga aksidente. Ang mga ito ay maingat na itinayo na mga sistema ng mga pinuno ng mundo, na idinisenyo upang hubugin ang mga kaluluwa ng mga kalalakihan at kababaihan mula sa duyan hanggang sa libingan, upang matiyak na sila ay nabubuhay at namatay nang hindi tunay na isinasaalang-alang ang mga pag-angkin ng kanilang tagalikha. At ito ay kung saan ang mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lupain, ang mga sundalo ng paa, ay pumasok. Sila ang nagpapakilala sa pag-atake. Kinukuha nila ang pangkalahatang kapaligiran ng kawalang Diyos na nilikha ng kanilang mga superior at dalhin ito sa iyong tahanan, lugar ng trabaho, ang iyong isip. Kung ang umiiral na espiritu sa iyong kultura ay isa sa pagkabalisa at takot, bulong nila ang mga tiyak na takot sa iyong tainga tungkol sa iyong pananalapi, kalusugan, iyong mga anak. Kung ang nangingibabaw na katibayan ay pagnanasa,
Titiyakin nila na ang mga tiyak na tukso na iyong mahina laban ay patuloy na nakaparada bago ang iyong mga mata sa iyong telepono, sa iyong telebisyon, sa mga billboard na iyong pinasimulan. Sila ang mga nagpapatupad ng grand strategy. Sila ang mga tinutukso sa iyo na maniwala sa mga kasinungalingan na ibinebenta ng sistema ng mundo. Ang mga ito ang nag-aakusahan sa iyo sa harap ng Diyos kapag nahulog ka, at bumubulong sa kawalan ng pag-asa sa iyong puso, na nagsasabi sa iyo na ikaw ay isang kabiguan at ang Diyos ay hindi kailanman mahalin o gagamitin ka. Ang kanilang gawain ay upang gawin ang pandaigdigang paghihimagsik laban sa Diyos at gawin itong iyong personal na paghihimagsik. Ang pag-unawa sa hierarchy na ito ay hindi inilaan upang magbigay ng inspirasyon sa takot, ngunit upang itanim ang karunungan at diskarte. Tumutulong ito sa amin upang masuri ang ugat ng mga problemang nakikita natin sa paligid natin. Kapag nakakita tayo ng isang bansa na sumisira sa kaguluhan at imoralidad, maaari nating tingnan ang lampas sa mga hindi pagtupad na mga patakaran at ang mga kamalian na politiko at kinikilala ang lagda ng naghaharing punong guro na nangangasiwa sa teritoryo na iyon. Kapag nakikita natin ang ating kultura na ipinagdiriwang kung ano ang masama at nanunuya kung ano ang mabuti, malalaman natin ang impluwensya ng *cosmocrators* na humuhubog sa diwa ng edad. At kapag nahaharap tayo sa personal, walang tigil na tukso sa isang tiyak na lugar ng ating buhay, maaari nating kilalanin ang gawain ng mga individual na espiritu na itinalaga upang panggulo tayo. Ang kaalamang ito ay nagbabago kung paano tayo nagdarasal. Ang aming mga panalangin ay nagiging mas target. Sa halip na manalangin lamang, Diyos, pagpalain ang aking lungsod, maaari nating simulan na manalangin na may espiritual na katalinuhan. Maaari nating tanungin ang banal na espiritu, ano ang pangunahing katibayan sa lungsod na ito? Ito ba ay kasakiman? Ito ba ay pagmamataas? Ito ba ay panlilinlang sa relihiyon? At pagkatapos ay maaari nating simulan na gamitin ang awtoridad na mayroon tayo kay Kristo upang lumaban laban sa tiyak na katibayan. Maaari nating atali ang impluwensya nito sa pangalan ni Jesus. Maaari nating ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga paaralan, mga gusali ng gobyerno, at ating mga pamilihan. Hindi ito tungkol sa pagsigaw sa dyablo sa mga kalye, ito ay tungkol sa pagsasagawa ng aming legal na awtoridad bilang mga embahador ng kaharian ni Kristo sa lugar ng panalangin. Ito ay tungkol sa pag-unawa na tayo ay bahagi ng isang puwersa ng lupa na nakikibahagi sa isang espiritual na kampanya upang mabawi ang teritoryo na nararapat na kabilang sa ating hari. Sa tuwing na-save ang isang kaluluwa, ito ay isang piraso ng teritoryo na kinuha mula sa kaharian ng kadiliman. Sa bawat oras na ang isang mananampalataya ay pumili ng kadalisayan sa pagnanasa, katotohanan sa panlilinlang, o kapatawaran sa kapaitan, ito ay isang tagumpay na nagpapadala ng mga ripples sa mga makalangit na lugar. Dapat nating makita ang ating pang-araw-araw na buhay sa kontekstong ito. Ang pakikibaka na mayroon ka ay hindi lamang asterisk ang iyong asterisk pakikibaka. Ito ay isang skirmish sa isang mas malaking larangan ng digmaan. Ang iyong personal na tagumpay ay isang tagumpay sa korporasyon para sa buong katawan ni Kristo. Ang iyong pagiging matatag ay nagpapalakas sa mga naniniwala sa paligid mo at pinapahina ang pagkakahawak ng kaaway hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong pamilya, sa iyong simbahan, at iyong komunidad. Ito ang dahilan kung bakit ang pakikipaglaban ng kaaway ay napakahirap na ihiwalay tayo, upang madama tayo na tayo lamang ang nahihirapan. Kung maaari niyang idiskonekta tayo mula sa katawan, mas madali siyang pumili. Ngunit kapag tumayo tayo ng magkasama, nauunawaan ang likas na katangian ng digmaan na ating naroroon, nagiging isang kakilakilabot na puwersa. Ang pagkakaisa na ito ay ang aming madiskarteng mataas na lugar. Mag-isip ng isang Roman phalanx. Ang isang solong sundalo, kahit na lubos na sinanay, ay mahina. Ang kanyang kalasag ay sumasakop lamang sa kanya mula sa isang direksyon. Ngunit nang i-lock niya ang kanyang kalasag kasama ang sundalo sa tabi niya, at ang isa sa tabi niya, lumikha sila ng isang hindi maiiwasang pader. Ang mga gaps ay sakop. Ang mga kahinaan ay binabayaran para sa. Ang lakas ay dumami. Ito ang imahe ng simbahan na nakikibahagi sa digmaang espiritual. Kapag inaatake ka, at naabot mo ang iyong mga kapatid, na humihiling ng panalangin, hindi ka nagpapakita ng kahinaan, nagsasanay ka ng napakatalino na diskarte sa militar. Nilalara mo ang iyong kalasag sa kanila. Kapag ipinagdarasal ka nila, tinatakpan nila ang iyong flank.
Kapag tumayo ka sa kanila sa kanilang pakikibaka, pinapatibay mo ang linya. Ang diskarte ng kalaban ng paghihiwalay ay idinisenyo upang masira ang phalanx na ito, upang kumbinsihin ka na dapat kang lumaban ng mag-isa, na ang iyong pakikibaka ay masyadong nakakahiya na ibahagi. Gusto niyang makahanap ng puwang sa dingding. Ang aming pakikisama sa korporasyon, ang aming transparency, at ang aming pangako na magdala ng mga pasanin ng isa't isa ito ay hindi lamang magagandang aktibidad sa simbahan, ang mga ito ay mga gawa ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-unawa sa aming kagamitan. Hindi kami pumapasok sa labanan na ito na hindi armado. Si Paul, sa mga taga-Efeso, ay inilalabas ang panoply ng Diyos, ang buong sandata na dapat nating isusuot. At hindi ito simbolikong tula, ito ay isang tactical na pagtatagubilin. Nagsisimula siya sa sinturon ng katotohanan. Bakit ang sinturon? Dahil sa araw na yon, ang sinturon, o cingulum, ay kung ano ang ginamit ng sundalo upang masense ang kanyang tanika at hawakan ang kanyang scabbard. Ito ay ang pundasyon ng piraso na nasecure ang lahat. Kung ang iyong sinturon ay maluwag, ikaw ay magiging clumsy, encumbered, at ang iyong mga armas ay wala sa lugar. Ang katotohanan ang ating pundasyon. Hindi lamang mga katotohanan, ngunit ang malalim, matatag na katotohanan ng pagkatao ng Diyos at ang kanyang salita. Ang pangunahing sandata ng *Cosmocrates* ay panlilinlang. Pinilipit nila ang salaysay ng edad, ang paggawa ng kasamaan ay tila mabuti, ang mga kasinungalingan ay tila makatwiran, at ang pagkaalipin ay tila kalayaan. Ang Belt of Truth ay nagtataglay sa atin ng matatag sa kung ano ang totoo. Ito ay ang malay-tao na desisyon na i-filter ang bawat pag-iisip, bawat mensahe sa kultura, at bawat damdamin sa pamamagitan ng grid ng banal na kasulatan. Kung wala ito, ang lahat ng iba pang mga piraso ng sandata ay magiging hindi angkop at hindi epektibo. Susunod ay ang dibdib ng katwiran. Ito ay nagbabantay sa ating mga mahahalagang organo, ang aming puso, ang ating kalooban, ang ating pagkakakilanlan. Ang kaaway ay tinawag na akusado ng mga kapatid. Ang kanyang mga espiritu ay walang tigil na bumubulong sa mga paratang sa iyong puso, ikaw ay isang pagkabigo. Nakasunod ka ulit, ang Diyos ay nabigo sa iyo. Hindi ka kwalipikado. Ang mga pag-atake na ito ay sinadya upang itusok ang iyong puso at maparalisa ka ng kahihiyan at pagkondena. Ang breastplate ay nagpapahiwatig ng mga suntok na ito. Ngunit maging malinaw tayo, hindi ito ang breastplate ng ating katwiran. Ang aming sariling mabubuting gawa ay tulad ng maruming basahan, hindi sila nag-aalok ng proteksyon. Ito ang katwiran ni Kristo, na ibinigay sa amin bilang isang libreng regalo. Kapag inilalagay natin ito, nagpapahayag tayo, ang aking paninindigan kasama ang Diyos ay hindi batay sa aking pagganap ngayon. Ito ay batay sa natapos na gawain ni Hesukristo sa krus. Tinanggap ako, pinatawad ako ang katwiran ng Diyos sa Kanya. Ang pagkapit sa katotohanan ito ay pinoprotektahan ng iyong puso mula sa mga nakamamanghang akusasyon ng kaaway at pinapanatili ka sa laban. Pagkatapos, mayroon kaming mga paa na shod sa paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ang mga paa ay tungkol sa kadaliang kumilos at katatagan. Ang isang hukbo na hindi maaaring mapanatili ang footing nito ay madaling na rampa. Ang kaaway ay naglalayong itapon sa amin ang balanse na may pagkabalisa, takot, at salungatan. Gusto niya ang lupa sa ilalim namin na maging paglilipat ng buhangin. Ngunit ang ating paa ay ang kapayapaan na mayroon tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ito ay isang hindi matitinag na katotohanan. Hindi mahalaga kung ano ang galit sa paligid sa amin, ang aming pakikipagkasundo sa aming tagalikha ay isang husay na katotohanan. Nagbibigay ito sa amin ng katatagan. Ngunit ito rin ay tungkol sa paghahanda at kahandaan. Hindi kami sinadya upang maging isang static na nagtatanggol na linya. Kami ay sinadya upang sumulong. Ito ang mga bota ng isang nagsasalakay na hukbo, isang hukbo na nagdadala ng isang mensahe ng kapayapaan, ang mabuting balita ng kaharian sa teritoryo na hawak ng kaaway. Naninindigan tayo sa ating kapayapaan, at laging handa kaming sumulong, upang ibahagi ang kapayapaan sa isang mundo na nawala sa kaguluhan ng kaharian ng kadiliman. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ay nasa matatag na lupa, sapagkat ang ating kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ating mga kalagayan, ngunit sa ating hari. Higit sa lahat,
ang pagkuha ng kalasag ng pananampalataya, kung saan maaari mong pawiin ang lahat ng nagniningas na mga darts ng masama. Pansinin ang wika dito, higit sa lahat. Hindi ito nangangahulugang mas mahalaga ito kaysa sa iba pang mga piraso, ngunit sumasaklaw ito sa kanilang lahat. Ang kalasag ng sundalong Romano, ang asterisk scutum asterisk, ay hindi isang maliit, bilog na buckler. Ito ay isang napakalaking, hugis parihaba na kalasag, sapat na matangkad upang takpan siya mula sa kanyang shins hanggang sa kanyang baba. Ito ang kanyang pangunahing, mobile na piraso ng pagtatanggol. Kapag ang isang volley ng mga arrow ay pinaputok, ang unang likas na hilig ay upang makuha sa likod ng kalasag. Ang aming pananampalataya ay sinadya upang maging ganitong uri ng proteksyon na lahat ng sumasaklaw. At ano ang pinuprotektahan sa atin? Ang nagniningas na mga darts ng masama. Hindi ito simpleng mga tukso. Ang isang nagniningas na arrow sa sinaunang digma ay dinisenyo para sa higit pa sa pagtusok sa target nito. Ito ay dinisenyo upang maging sanhi ng takot, upang kumalat ng apoy, upang lumikha ng kaguluhan at pagkalito sa likod ng mga linya. Sa espiritual, ito ang biglaang, nagniningas na pag-atake sa iyong isip at puso. Isang biglaang pag-iisip ng kalapastangan na tila nagmula sa kahit saan. Isang alon ng kripelang takot tungkol sa iyong hinaharap. Isang matalim, nakamamanghang memorya ng isang nakaraang kasalanan na idinisenyo upang mag-apoy ng kahihiyan. Isang hindi mapaniniwalaan na bulong na ang Diyos ay hindi mabuti, na ang kanyang salita ay hindi totoo, na ang iyong pagdurusa ay patunay ng kanyang kawalan. Hindi ito ang iyong sariling mga saloobin. Ang mga ito ay mga projectiles, maingat na naglalayong ng kaaway na itakda ang iyong panloob na mundo. Ang kalasag ng pananampalataya ay kung ano ang pinapatay sa kanila sa epekto. Paano? Ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam ng kumpiyansa. Ang pananampalataya ay isang matibay na tiwala sa pagkatao at mga pangako ng Diyos, lalo na kung ang iyong mga damdamin at pangyayari ay sumisigaw sa kabaligtaran. Ang pagkuha ng kalasag ay isang aktibong pandiwa. Ito ay isang pagpipilian. Kapag ang nagniningas na dart ng takot tungkol sa pagkakaloob ay inilunsad sa iyo, aktibong itinaas mo ang kalasag sa pamamagitan ng pagpapahayag, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan. Kapag ang araw ng akusasyon tungkol sa iyong nakaraang kasalanan ay lilipad, itinaas mo ang kalasag sa pamamagitan ng pagpapahayag, kaya't ngayon ay walang pagkondena para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Hindi ka lamang nagpapalabas ng kasinungalingan, pinapatay mo ang apoy nito sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kalasag ay ang iyong aktibong tiwala sa katotohanan na suot mo sa sinturon. Ngunit may isa pang sukat sa ito. Ang isang solong sundalong Romano na may isang kalasag ay protektado ng maayos. Ngunit ang isang buong legyon ng mga sundalo, na naglock ng kanilang mga kalasag ng magkasama sa tinatawag nilang isang asterisk testudo asterisk, o pormasayo ng pagong, ay isang hindi malulutas na kuta sa paglipat. Maaari silang sumulong sa ilalim ng isang ulan ng mga arrow, ganap na protektado. Ito ay larawan ng simbahan. Ang iyong pananampalataya ay hindi kailanman sinadya upang maging isang solo na pagsisikap. Dapat nating i-lock ang mga kalasag sa ating mga kapatid. Kapag mahina ka, kapag ang iyong braso ay pagod mula sa paghawak ng kalasag, ang mananampalataya sa tabi mo ay sumasakop sa iyo. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng isang puro na pag-atake, ang kolektibong pananampalataya ng iyong pamayanan ay nakapaligid sa iyo, pinapatay ang mga darts, at pinapayagan kang patuloy na sumulong. Ang paghihiwalay ay isa sa mga pinaka-epektibong diskarte ng kaaway dahil ang isang nag-iisa na sundalo ay isang madaling target. Sa pakikisama, sa pamayanan, ang aming pinagsamang pananampalataya ay lumilikha ng isang kuta na hindi maaaring paglabag sa kaaway. Susunod, dapat nating protektahan ang ating sentro ng utos, ang isip. At para doon, kinukuha natin ang helmet ng kaligtasan. Ang ulo ay ang pinakakritikal na target sa anumang labanan. Ang isang suntok sa braso o binti ay maaaring sugatan ng isang sundalo, ngunit ang isang suntok sa ulo ay kinuha siya sa labas ng laban. Ang pangunahing battlefield ng kaaway ay ang iyong isip. Nais niyang kontrolin ang iyong pag-iisip na buhay, upang maghasik ng mga buto ng pag-aalinlangan, kawalan ng pag-asa, at panlilinlang. Nais niyang masira ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw, gumawa ng matalinong pagpapasya, at marinig ang tinig ng Diyos.
Ang helmet ng kaligtasan ay pinuprotektahan ng ating isipan sa pamamagitan ng pag-secure ng ating pag-asa. Ang kaligtasan ay may tatlong tenses, tayo ay asterisk na i-save mula sa parusa ng kasalanan, katwiran, tayo ay asterisk na i-save mula sa kapangyarihan ng kasalanan, pagpapakabanal, at tayo ay asterisk may save mula sa mismong pagkakaroon ng kasalanan, pagluwalhati. Ang helmet ay pangunahing nababahala sa pag-asa sa hinaharap ang maliligtas na bahagi. Ito ay ang ganap, hindi matitinag na katiyakan ng ating pangwakas na tagumpay at walang hanggang kapalaran kay Kristo. Kapag inaatake ng kaaway ang iyong isip sa mga saloobin ng kawalan ng pag-asa, hindi ito magbabago. Palagi kang magpupumilit. Ano ang punto? Ang helmet ng kaligtasan ay nagpapaalala sa iyo ng pagtatapos ng kwento. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ang kasalukuyang labanan ay pansamantala, ngunit ang iyong kaligtasan ay walang hanggan. Hindi ito kanais-nais na pag-iisip, ito ay isang garantisadong katotohanan na binili ng dugo ni Kristo. Ang pag-asa na ito ay nakakakuha ng isip. Ito ay nagbabantay sa iyo mula sa kawalan ng pag-asa na maaaring maparalisa ang isang sundalo. Pinapayagan ka nitong lumaban ng may kumpiyansa, hindi dahil madali ang labanan ngayon, ngunit dahil alam mo na ang kinalabasan ng digmaan ay napagpasyahan na. Nanalo na ang iyong hari. Ang pagsusuot ng helmet na ito ay nangangahulugang sinasadya na nabubuhay ng magaan ang katotohanan sa hinaharap, na pinapayagan ang katiyakan ng iyong walang hanggang kaligtasan na may angkin ang iyong mga saloobin sa kasalukuyang kaguluhan. Kaya ngayon, sa aming isip na ligtas sa pag-asa ng ating kaligtasan, lumingon tayo sa aming pangwakas na piraso ng kagamitan. Pag-isipan nito, sa ngayon, ang bawat piraso ng sandata na tinalakay natin ang sinturon ng katotohanan, ang dibdib ng katwiran, ang sapatos ng ebanghelyo, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan ay panimula na nagtatanggol. Ito ay para sa pagtayo ng iyong batayan, para sa pag-atake, para sa pagprotekta sa mga mahahalagang lugar ng iyong espiritual na buhay. Ngunit ang isang sundalo na nagtatanggol lamang, na alam lamang kung paano sumipsip ng mga suntok, sa kalaunan ay mapapagod at malampasan. Ang isang labanan ay hindi nanalo sa pamamagitan lamang ng hindi pagkawala. Upang manalo, dapat kang sumulong. Dapat mong itulak ang kaaway. At para doon, bibigyan tayo ng sandata, ang Sword of the Spirit, na siyang salita ng Diyos. Ito ang tanging piraso ng sandata na malinaw na nakakasakit. Ito ay kung paano tayo pupunta sa kontra-atake laban sa mga akusasyon, tukso, at mga panlilinlang ng kaaway. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Hindi lamang ito pagmamay-ari ng isang Biblia na nakagapos ng katad o pagkakaroon ng isang app sa iyong telepono. Ang salitang Greek na ginamit dito para sa salita ay hindi asterisk logo asterisk na madalas na tumutukoy sa kabuuan ng banal na kasulatan, ang grand, nakasulat na payo ng Diyos. Ang salita ay asterisk rima asterisk. Ang isang asterisk rima asterisk ay isang tiyak, sinasalita, napapanahong salita mula sa Diyos. Ito ang taludtod na hinailan ng banal na espiritu mula sa armory ng asterisk mga logo asterisk at direktang inilalagay sa iyong kamay para sa tiyak na masiding kinakaharap mo sa sandaling iyon. Ito ang tamang katotohanan sa tamang oras. Ang pangwakas na halimbawa nito ay si Kristo mismo sa ilang. Nang dumating si Satanas upang tuksuhin siya, na umaatake sa kanyang pagkakakilanlan, asterisk kung ikaw ay anak ng Diyos, kanyang pagkakaloob, at ang kanyang pagsamba, si Jesus ay hindi nakikibahagi sa isang pilosopikal na debate. Ang kanyang tugon ay isang asterisk rima asterisk salita, matalim at tumpak. 3 beses na ipinahayag niya, ito ay nakasulat. Nakilala niya ang isang tiyak na kasinungalingan na may isang tiyak, paalitang katotohanan. Sinusuportahan niya ang tibak ng Espiritu, at si Satanas ay walang sagot para dito. Kailangan niyang tumakas. Ito ay nagpapakita ng isang kritikal na katotohanan, ang buong kaharian ng kaaway ay itinayo sa mga kasinungalingan, at walang kumikiskes ng isang kasinungalingan tulad ng biglaang, napakatalino na ilaw ng ganap na katotohanan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang isang sundalo ay dapat nasanayin ng walang tigil sa kanyang sandata. Ang isang recruit ay hindi lamang nagbigay ng isang tibak at ipinadala sa mga linya ng harap. Gumugol siya ng hindi mabilang na oras sa bakuran ng pagsasanay ng mga drills, pag-aaral ng mga tindig, parries, at mga thrust hanggang sa ang mga paggalaw ay pangalawang kalikasan,
na nasusuka sa kanyang memorya ng kalamnan. Para sa amin, ang bakuran ng pagsasanay ay ang ating pang-araw-araw na oras sa salita ng Diyos. Ito ang disiplina ng pag-aaral, pagmumuni-muni, at pagsasaulo. Hindi lamang kami nangongolekta ng mga bagay na walang kabuluhan sa Biblia. Sinasanay namin ang aming mga espiritual na reflexes. Sinusuklian natin ang arsenal ng ating isipan upang kapag ang biglaang pag-ambush ng takot, pagnanasa, o kawalan ng pag-asa ay dumating, ang ating likas na sanay na espiritu ay upang iguhit ang tibak. Ang banal na espiritu ay umabot sa armory na masigasig mong itinayo at nagbibigay ng perpektong sandata para sa sandaling iyon. At huwag kalimutan ang unang bahagi ng pangalan, ito ang tibak ng asterisk espiritu asterisk. Hindi namin ito ginagamit sa aming sariling lakas sa intelektual. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamahusay na debater. Ang kapangyarihan na gumagawa ng salita ng Diyos ay isang sandata ay ang mismong Espiritu ng Diyos na nagbigay inspirasyon dito. Habang pinupuno mo ang iyong isip at puso ng banal na kasulatan, pumapasok ka sa isang dynamic na pakikipagtulungan. Ginagawa mo ang likas na gawain ng pag-aaral at pagsasaulo, at ang banal na Espiritu ay ginagawa ang supernatural na gawain ng paghinga ng apoy sa salitang yon. Ginagawa itong isang buhay, aktibo, dobleng talam na, tinusok sa paghahati ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at pag-unawa sa mga saloobin at intensyon ng puso. Dapat ding mapanatili ng isang sundalo ang kanyang sandata. Ang isang mapurol, may kalawang na tibak ay hindi epektibo. Pinapanatili namin ang aming tibak na matalim sa pamamagitan ng pare-pareho na paggamit, sa pamamagitan ng panalangin na nagmumuni-muni sa salita, at sa pamamagitan ng agad na paglalapat nito kapag iniisip ito ng espiritu. Kapag inaatake ka ng pagkabalisa tungkol sa hinaharap, hindi mo lamang hayaang mag-isip ang pag-iisip. Hindi mo masusuklian ang tibak, mag-aalala para sa wala, ngunit sa lahat sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumite sa thanksgiving hayaan ang iyong mga kahilingan na ipakilala sa Diyos. Kapag ang kaaway ay nagbubulong na ang iyong nakaraang kasalanan ay nag-disqualify sa iyo, ikaw ay nag-swing ng tibak, kaya't ngayon ay walang paghatol para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Kapag nakakaramdam ka ng mahina upang magpatuloy, itinulak mo ang tibak, maaari kong gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Hindi ito isang pasibo na pananampalataya. Ito ay aktibong labanan. Nakatayo kami sa aming batayan gamit ang nagtatanggol na sandata, at kinukuha namin ang tibak ng espiritu. Kaya bukas ang bakuran ng pagsasanay, at ang iyong sandata ay nasa iyong kamay. Ang tanong ko para sa iyo ay ito, anong tiyak na taludtod, anong gilid ng tibak, personal mong ginamit upang manalo ng isang labanan laban sa takot o pag-aalinlangan? Ibahagi ang iyong patuto sa mga komento sa ibaba upang hikayatin ang iyong mga kapwa sundalo. At kung handa ka upang makumpleto ang iyong espiritual na pag-luwad out, siguraduhin na mag-subscribe ka at i-ring ang notification na bell. Dahil hindi mo nais na makaligtaan ang aming susunod na video kung saan nasasakop namin ang pangwakas, mahalagang elemento na nagbibigay lakas sa lahat ng nakasuot na ito. Hanggang sa pagkatapos, panatilihing matalim ang iyong tibak. Ito si Marco, nag-sign off.